Alam mo ba na merong mga Pinoy na nakaranas na pala ng stroke pero hindi nila alam? Panoodin mo itong video hanggang dulo para malaman mo kung ano ang mini stroke at kung ano ang mga pwede mong gawin para bumaba ang cholesterol mo at makaiwas sa stroke. Follow mo na rin ang page para sa daily health tips. Meron tayong tinatawag na mini stroke at ang medical term dito ay transient ischemic attack na isang seryosong warning sign ng katawan natin. Kapag naranasan mo ang mini stroke, maaari kang makaramdam ng sudden weakness sa isang side ng katawan, difficulty sa pagsasalita, dizziness, or blurry vision na pwedeng mawala within minutes. Kahit nawala agad ang symptoms, hindi natin ito dapat i-ignore dahil warning sign ito na maaaring may problem sa blood flow sa utak. Isang malaking factor na posibleng mag-cause ng bad circulation at blockage ay ang mataas na cholesterol level sa loob ng katawan mo. Kapag sobrang dami ng bad cholesterol sa body, pwedeng mag-build up ang plaque na magpapasikip sa ating blood vessels at mag-cause ng stroke. Para maalagaan mo ang health mo, ito ang mga paraan na maaaring makapagpababa ng cholesterol levels mo. Una sa ating list ay ang fatty fish tulad ng fresh sardines, salmon, tuna, or bangus na readily available at mura lang sa palengke. Ang mga isdang ito ay rich in omega-3 fatty acids na posibleng makatulong sa heart health at sa cholesterol at triglyceride levels mo. Mas maganda kung i-prepare natin ito sa healthier cooking methods tulad ng inihaw or steamed fish para maiwasan ang paggamit ng cooking oil na maaring naglalaman ng bad cholesterol. Pangalawa ay ang soy foods tulad ng tokwa at unsweetened soy milk na madaling makita sa mga palengke at mura rin. Isa sa mga magagandang alternative protein sources ang soy products kung gusto nating bawasan ang daily consumption ng fatty meats gaya ng baboy o baka. Pangatlo sa listahan ay mga fruits tulad ng fresh apples, grapes, strawberries at iba pang citrus fruits na laging available sa palengke. Ang mga prutas na ito ay naglalaman ng natural na pectin na isang uri ng soluble fiber na pwedeng makatulong sa cholesterol levels mo. Ang soluble fiber sa fruits ay posibleng tumulong sa pag-slow down ng cholesterol absorption habang dumadaan ang pagkain sa ating digestive system. Pang-apat ay mga healthy nuts tulad ng almonds, peanuts, or walnuts na magandang option na gawing merienda sa hapon. Naglalaman ang mga nuts na ito ng healthy fats at plant vitamins na pwedeng makatulong na mag-maintain ng cholesterol levels mo. Pero dapat ay controlled pa rin ang portion size natin per serving dahil ang nuts ay mataas din sa calories. Panglima ay mga simpleng gulay tulad ng talong at okra na napaka-budget friendly at madaling ihalo sa ibang ulam. Or pwede mo rin itong ulamin mismo. Kahit simple lang ang mga gulay na ito, mataas ang soluble fiber nila na maaaring maging helpful sa cholesterol mo. Pang-anim sa ating list ay ang legumes at beans tulad ng munggo, kidney beans, or black beans na naglalaman ng plant-based protein, iron, at folate para sa ating daily nutrition. Ang mga beans na ito ay may rich supply din ng complex fiber na posibleng mag-slow down ng digestion at pwedeng magbigay ng longer feeling of fullness sa ating body at makatulong sa cholesterol sa katawan natin. Pangpito sa ating list ay ang oats at mas magandang option kung ang pipiliin natin ay ang whole rolled oats kapag bibili ka. Ang rolled oats ay isang magandang breakfast option dahil may soluble fiber ito na posibleng tumulong na bawasan ang absorption ng cholesterol sa katawan. Na-experience mo na ba ang mga signs ng mini stroke at alin sa mga pagkain na ito ang favorite mo?